tayo po ay nasa tatlong wika na po tayo ngayon. Amen. Sabi po dito sa 1:19:25-27, nakatayo sa tabi ng cross ni Jesus ang kanyang ina at ang kapatid nitong babae, si Maria na asawa ni Cleopas at si Maria Magdalena. 26. Nang makita ni Jesus ang kanyang ina at ang minamahal niyang alagad na nasa tabi nito, sinabi niya, "Ginang, narito ang iyong anak." At sinabi ng alagad, "Narito ang iyong ina." Mula noon, pinatira ng alagad na ito sa kanyang bahay ang ina ni Jesus. Okay, manalangin po muna tayo bago tayo patuloy. Amen. Panginoon, maraming salamat po, Panginoon, sa umagang ito, na narito kami, Panginoon, upang magpuri at magpasalamat sa iyo, O Lord, upang pag-aralan namin, Panginoon, ang iyong salita at aming alalahanin, Panginoon, ang iyong paghihirap sa krus, Panginoon. Nawa po, Panginoon, ang araw na ito ay hindi mawala ng kabuluhan sa bawat isa sa amin. Amen. Ito, Panginoon, ay tumago sa mga puso at isipan ng bawat isa upang malaman nila ang paghihirap mo sa krus ng Kalbaryo at ito'y kanilang dalhin sa kanilang pamumuhay, Panginoon. Amen. Na magkaroon sila ng takot, Panginoon, at pagtanggap sa iyo, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, at dinadalangin ko rin, Panginoon, na sa oras na ito, Panginoon, ang ibibigkas ng aking bibig, Panginoon, ay magmula sa iyo, hindi sa akin, Amen. O Lord. Hallelujah. Tulungan mo po ang iyong lingkod, Panginoon, na may parating ang iyong salita sa aking mga kapatid, O Lord, nang ito ay nagmumula sa iyo, hindi sa aking karunungan, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon. Ito po ang aking dalangin na may pagpapasalamat at pananampalataya sa dakilang pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Sabi po dito, alalahanin po natin yung tatlong wika. Sabi po dito, nakatayo sa tabi ng krus ni Jesus ang kanyang ina at kapatid nitong babae. Nang makita ni Jesus ang kanyang ina at ang minamahal niyang alagad na sa tabi nito, sinabi niya, "Ginang, narito ang iyong anak." At para po natin alalahanin ang oras na ito ng kamatayan ni Jesus sa krus, pinapaalala po sa atin ng ating Panginoon na bilang isang ina, napakasakit po sa ina yung makita na yung anak niya ay nahihirapan. Di po ba bilang ina, tayo po mga ina, nahihirapan. At doon po sa ni Maria, sa kalagayan po ni Maria, nakita po niya kung paano pinahirapan ang kanyang anak. Bilang po tayo na mga ina, makita lang po natin yung ating mga anak na magkasakit, hindi na po tayo mapakali. Hindi po ba? Hindi na tayo mapakali. Hindi na natin alam kung anong ating dapat gawin. Lalo pa kaya kung makita natin na yung ating anak ay binubugbog. Hinahampas sa harapan natin. Amen. Ha? Siguro tayo, ako bilang ina, makita ko yung aking anak na hinahagupit, pinapahirapan. Isipin mo, siyang na buwan kong dadalhin yung aking anak sa aking sinapupunan, tapos sasaktan lang ng mga ibang tao. Eh kung maliit pa nga siya, halos ayaw nating padapuan sa lamok. Ha? Tapos makikita natin na sasaktan ng ibang tao. Siguro pag sa akin yung kukuha na rin ako ng pamalo. Hahatawin ko rin yung humahataw sa anak ko. Oo, sa atin, sa panahon natin ngayon, talagang ganun yung damdamin ng isa. Hindi tayo papayag na paparusahan o sasaktan yung ating anak. Di po ba? Pero si Maria, nasaksihan niya ang lahat. Nasaksihan niya kung paano pinahirapan ang kanyang anak. Kung paano pinahirapan si Jesus ng mga tao, ng mga Hudyo. Pero, nanahimik lang si Maria. Dinaan niya sa pagtangis ang sakit na nararamdaman niya. Yung puso, ang kirot sa puso niya, sinarili ni Maria. Sapagkat alam ni Maria na magaganap talaga ang ganitong pagkakataon. Na magaganap ang pagpaparusa kay Jesus sapagkat yun ang nais ng Diyos Ama. Upang maganap ang nasusulat sa banal na aklat. Kaya, sinarili lang ni Maria yun. Isipin natin, tayong mga ina, ipalagay natin sa kay Maria yung ating damdamin. Di ba napakasakit? Parang kung maaari lang, tayo na lang yung ipako sa cross, di ba? Bilang nanay. Pero si Maria, wala siyang nagawa kundi tanggapin sapagkat yun ang kalooban ng Panginoon. At sinabi nga dito sa 26, nang makita ni Jesus ang kanyang ina at ang minamahal niyang alagad na nasa tabi nito, sinabi niya, "Ginang, narito ang iyong anak." Bakit sa alagad ipinagbilin ni Jesus si Maria, hindi kay Maria na kanyang anak? Sapagkat yung alagad, siya ay si Juan. Noon pa man sinabi na itong si Juan ay talagang nandoon na. Isisilang siya
upang maging tunay at tapat na alagad ni Jesus. Makikita natin yan doon sa Lucas, na sinabi ni Simeon kay Lucas 2:34-35, na yung sakit na mararamdaman ni Maria, ipinaunang babala sa kanya, na masasaktan siya. Sabi dito, sinabi ni Simon kay Maria, binasbasan ni Simon, at sinabi kay Maria, tandaan mo, ang batang ito'y nakatalaga sa kaipapahamak o ikaliligtas ng marami sa Israel. Siya ang magiging tanda mula sa Diyos, ngunit tutuligsain siya ng marami. Kaya't mahayag sa kanilang isipan, dahil dito, makadaranas ka ng matinding kapighatian, parang isang katalim na ikinarak sa iyong puso. Diba? Ang sakit. Yung nga naman hiwaan ka ng kutsilyo, ang sakit na yung pakayang, diba? Kaya yun ay ibinigay na agad kay Maria ang babala. Kaya wala siyang nagawa nung makita niya na si Jesus ay pinarusahan, na si Jesus ay mamatay sa kanyang harapan. Wala siyang magawa kundi tanggapin ito kahit anong sakit, sapagkat yun ang nais ng Diyos Ama. At sabi nga dito sa 26, na sabi niya sa kanyang ina, narito ang iyong anak. Sapagkat si Juan, ayan yung pinagbilin sa kanya ang kanyang ina, dahil si Juan yung tunay at tapat na alagad. Isipin nyo, pansinin nyo. Sa lahat ng alagad ni Jesus, si Juan yung hindi tumalikod sa kanya. Si Juan yung hindi hindi siya kinahiya. Hindi siya sinalikuran. Kung saan si Jesus, sunod-sunod siya. Hindi siya natatakot na takipin siya o parusahan din siya o ipako sa krus. Hindi siya natatakot. Hanggang sa si Jesus ay mamatay. Nandun si Juan sa kanyang tabi. Sapagkat si Juan ang tunay at tapat niyang alagad. Kaya doon niya pinagbilin si Maria. At may ibig pa rin iparating sa atin si Jesus. Bilang, sabi nga doon, hindi man niya anak, pinagbilin niya si Maria. Ganon din sa atin mga nanay. Ang nais ng Panginoon iparating sa atin, kahit hindi natin anak, pwede nating akuing anak. Pansinin niyo nga, yung pagmamahal ba ng isang ina, kailangang malawak. Di ba? Kasi yung ina lahat, sakripisyo. Lahat ng sakripisyo nasa ina. Kahit anong ganasin, paghihirap, lahat ng sakripisyo ng ina dahil gano'n na lamang ang pagmamahal niya sa kanyang anak. At nais nga dito, nasabihin ni Jesus, nais iparating sa atin ng mga nanay, na kaya nating magmahal ng anak kahit hindi nanggaling sa ating sinapupunan. Na kaya nating magmahal ng hindi nanggaling sa dugo at laman natin. Katulad nga ng mga batang inampon. Diba? Yung mga umampon, kung mahalin nila yung kanilang mga anak, yung kanilang ampon, parang tunay na tunay. Parang nanggaling sa kanilang sinapupunan, dugo at laman nila kung ituring. Yun ang nais ng Panginoon na iparating sa atin. Na kaya nating magmahal ng mga anak na hindi nagmumula sa atin. At higit sa lahat sa mga kabataan dito, ay yung mga kabataan na narito, maaari nyo kaming ituring na mga nanay, kahit hindi kayo nagmula sa aming sinapupunan, kayo'y aming mga anak sa pananampalataya. Amen. Kaya kahit anumang problema, kung hindi nyo maidaing sa inyong nanay, pwede nyo idaing sa amin, na inyong mga ina, dito sa simbahan, sa church. Mga ina ninyo sa pananampalataya. Di ba? At sabi nga dito sa 27, sinabi niya dun sa alagad, John 19:27, sabi niya dun sa alagad, narito ang iyong ina. Pinagbilin din ni Jesus ang kanyang ina doon sa alagad, na hindi naman sa kay Maria sa alagad. Ang nais dito parating sa atin ng Panginoon, mga anak, at sa mga kabataan, kahit hindi ninyo tunay na nanay, o nakita nyo mga nanay, o matatanda, mga tita, mga magulang na, dapat nyo siyang igalang, irespeto, mahalin. At higit nga siyempre, yung mga nanay nyo, kailangan yung irespeto, igalang, sapagkat sila yung inyong ina. Sila yung nagdala sa inyo sa sinapupunan. Lahat ng paghihirap ng ina, hindi kayang tumbasan, hindi kayang bayaran ng salapi. Ang kailangan ng isang ina ay ang pagtumbas ng pagmamahal.
respeto, paggalang. Yun ang nais ng ina. Napakalaki na ng puso ng mga nanay kapag nakatanggap sila ng respeto at pagmamahal sa mga anak. Eh ngayong karamihan sa mga kabataan, nakikita natin, lalo na mga hindi Christian, walang respeto sa mga magulang. Amen. May mga nanay na madaldal. Di ba? Dinadaan sa daldal yung mga daldal. Yung mga anak, alam nyo, makikita mo, naglalagay ng aircon para hindi marinig yung wak-wak ng nanay. Ha? Papalakasin nila yung tugtog para hindi marinig. Di ba kabastusan yun? Kabastusan yun. Ang nais lang naman ng ina sa inyo yung respeto, yung kaunting pagbabalik ng pagmamahal, pagbabalik ng pag-aaruga sa nanay. Isipin nyo, lumaki kayo ng pag-aaruga, halos hindi kayo padapuan sa damo sa pag-aaruga sa inyo. Pag nagkasakit kayo, hindi na magkaintindihan ng nanay. Ha? Kung anong gagawin. Pero ngayon ang mga kabataan, marami ang nakikita ko. Ang mga nanay nila may bitbit. May bitbit. Malayo pa. Nakikita ng anak. Pero hindi kayang takuhin para sa lubungin. Ha? Hahayaan lang yung nanay na maghirap. Ganun pa ngayon ang mga kabataan. Sa pagkasabi dito, basahin natin sa Ephesians 6, 1-3. Mga anak, sundin ninyo ang inyong mga magulang alang-alang sa Panginoon, sapagkat ito ang nararapat. Igalang mo ang iyong ama at ina, at ito ang unang utos na may kalakip na pangako. Magiging maganda at mahaba ang inyong buhay sa lupa. Mga magulang, huwag ninyong ibuyo sa paghihimagsik laban sa inyo ang inyong mga anak. Sa halip, palakihin ninyo sila ayon sa disiplina at aral ng Panginoon. Nais dito sa mga anak, igalang nyo ang inyong mga ilang ama. Dahil ito lang yung utos na may kalakip na pangako, regalo sa inyo ng Panginoon. Na ang mga gumagalang sa kanilang ama't ina, pagkakaroon ng buhay, ng mahabang buhay at maginhawang pamumuhay. Pansinin nyo, yung mga mama marunong sa magulang, pansinin nyo yung pamumuhay nila. Maganda ang buhay nila. Sapagkat kinangako ng Panginoon. Pero yung mga bastos ng mga anak, yung mga suwail na anak, saan napupunta? Napapaliwara sila. Dahil hindi sila hahayaan ng Panginoon. Dahil yun ang utos ng Panginoon, igalang mo. Ay, paano kayo pagpapalain ng Panginoon kung bastos ka? Diba? Ngayon, halos ang mga kabataan, talagang wala na. Pag-uutusan ng nanay, wait. Mamaya, sandali lang kasi hawak ang cellphone. Bawal matigil yung laro. Wait lang, ma. Wait lang. Sige na, bilisan mo. Oo, ma. Wait lang, ma. Nakailan ka na ng kawi-wait. Diba? Mama naman kasi. Meron ba? Tapos pagka yung talagang aanin mo sila, bilisan mo na, sige na. Alam mo, si mama naman eh. Yan, nakatay na tuloy ako. Natalo na. Natalo tuloy ako. Diba? Tama ba yun? Dapat pag tawag pa lang ng ina, isang tawag pa lang ng ina, bilang respeto, tutugon na agad kayo. Dahil yun ang unang-unang utos ng Panginoon. Igalang mo. Ibig sabihin, pag tinawag ka, nasaan yung respeto kung hindi mo agad siya tutugunin? Di ba wala? Nandun agad yung pambabastos. Pagpapaalala lang yung nanay, anak, ganito ha. Oo mama, matanda na ako. Alam ko na yung ginagawa ko. Diba? Tama ba yun? Hindi. Napakasakit para sa isang ina. Ang sakit. Parang hinihiwa yung puso namin. Ha? Tama, sabihin natin na kapag ang anak ay nasa tamang edad na, nasa tamang, nakapagtapos na, humingi lang ng kaunti yung ina. Mama naman eh, pakibigay ko lang sa'yo eh. Ano ginawa mo sa pira mo? Diba? Bato sa akin. Hindi. Dapat hindi natin obligasyon ang nanay, pero yung utang na loob, kailangan nating bayaran. Kailangan nating restituhin na. Hindi naman yun sabihin na, kailangan kong bigyan si mama kasi parang pagpapalaki niya sa akin. Hindi. Alam mo, maabutan mo lang ang nanay. Napakasaya na ng nanay. Kahit 100, 200, hindi mo na kayang bayaran yung ligaya ng nanay. Kasi napakasaya ng nanay kapag naabutan ng anak. Ha? Pero tayo naman minsan, mga nanay, medyo, din tayo eh.
medyo minsan may karapalan din eh. Kasi, lahat na lang, anak, pahinga naman dyan ang ano, bakit ma? May babayaran ako. Pero ano, dadalhin doon sa sugalan. Magsusugal. Na ang anak naman ay tudo ang paghihirap, ha? Tudo ang ano, para lang mabigay sa iyo, makabigay sa iyo, pero anong ginagawa ng mga ibang nanay? Dapat din, ano hindi natin yung sakripisyo ng ating mga anak, diba? Pahalagahan din natin ang ating mga anak. Sabi nga doon sa episode, diba? Tayong mga magulang, huwag din tayong gagawa ng ikasasama ng loob o ikaano ng ating anak. Diba? Dapat tayong mga magulang, dadalhin natin sila sa tamang daan, sa tamang kautusan ng Panginoon. Anong utos ng Panginoon? Dalhin natin sila sa tama, sa paniniwala, sa pananampalataya. Para pagdating ng oras, tayong mga nanay, hindi tayo sasakit ang ulo. Dahil yung ating anak, pinubog natin sa pananampalataya. May takot sa Diyos. Diba? Kung doon natin sila palalakihin, hindi sasakit ang ulo natin. Hindi tayo magkakaproblema sa ating mga anak. Pero kung ang ating mga anak, hahayaan din lang natin, ha? Hahayaan natin, sige, malaki na kayo, bahala na kayo. Ganon. Pagdating ng oras na yung anak mo, lasinggo dito, nakasaksak, nakulong, kaninong hirap, sakripisyo, sa magulang. Kaya dapat, bilang magulang, palakihin natin ang ating mga anak ng ayon sa kautusan ng Panginoon dahil yun ang utos ng Panginoon. Dalhin natin, maliit pa yung ating mga anak, dalhin na natin sa simbahan. Para lumalaki sila, habang lumalaki, alam nila yung batas ng Diyos. Alam nila yung utos ng Panginoon. May iwasan nila, punta sila sa barkada, mapapainom. Isa lang part, papasok agad sa isip niya, bawal ito sa batas ng Diyos. Hindi ito kasama sa kautusan ng Diyos. Diba? O, gimik tayo pare, gimik tayo. Diba? Nandun agad yung sa isip nila na hindi ito tama. Sapagkat tumaning sa puso nila yung may pagkatakot sa Diyos. Yun ang tama nating gawin bilang mga magulang. Yun ang nais na iparating sa atin ng Panginoong Jesus. Na kahit hindi natin anak, kahit hindi natin ina, irespeto natin ang bawat isa. Diba? Magkaroon tayo ng respetuhan. Kahit anak natin sila, kailangan din natin silang irespeto kung alam naman natin nasa tama. Dahil mayroon mga magulang minsan na kahit tulad na lang sa pag-ibig ha, alam natin na sa pag-ibig, mahal na mahal ng ating anak yung lalaki o babae. Pero tayong mga nanay, nakaano agad tayo, nakahadlang, ayaw ko niyan, hindi yan na babagay sa'yo. Diba? Nandun na agad. Kailangan irespeto din natin yung ating mga anak. Dapat nandun lang tayo bilang magpaalala. Paalalahanan natin sila. Ngayon, kung susunod sila, salamat. Pero nandun yung dalangin natin sa kanila. Na hindi sila mapahamak. Kung yung babae o lalaki na yun ang para sa kanila, hihingi natin sa Panginoon ang kalooban ng Panginoon. Sapagkat kung hihingi natin ang kalooban ng Panginoon, siya ang mamimili para sa ating mga anak. Kung anong kapalaran ng ating mga anak. Ang kapalaran ng ating mga anak, ibigay natin sa Panginoon. Sapagkat siya ang hubog sa ating mga anak. Kapag binigay natin ang ating mga anak sa Kanya. At ang iba-iwan ko doon sa Ephesians 6, verse 6. Sabi dito, gawin ninyo iyan, may nakakita man o wala, hindi upang mapuri ang mga tao, kundi dahil kayo'y mga lingkod ni Kristo, buong pusong sumusunod sa kalooban ng Diyos. Yung pagmamahal na ipapakita natin sa ating mga anak, sa ating mga magulang, ay dapat tapat, tama. Hindi lang tayo bilang mga anak. Pag may nakakakita, doon lang magbibless sa mga nanay. Pag may mga bisita, doon lang magbibigay ng respeto sa mga nanay, magpupo. Ha? Nandun lang yung bibigay galang. Pero pag wala ng bisita, bastos na sa magulang. Ibig sabihin dito, kahit walang mga nakakakita, ay respetuhin natin galang. Sapagkat yun ang nais ng Panginoon. Dahil bilang isa tayo sa mga naglilingkod sa Panginoon, dapat tayong maging magalang sa ating mga magulang. Kung hindi lang sa ating mga magulang, kundi sa mga nakakatanda sa atin. Dahil yun ang nais ng Panginoon. Wag lang sa may nakakakita o nagpapapuri lang tayo sa tao.
kundi sundin natin yung utos ng Panginoon. Hanggang dito na lamang po. Amen.